Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabarkads. At for tonight and for today's video, ang pag-uusapan natin medyo matindi, no? And una nga nating talakayin itong tungkol sa Battle of the Non-Time Big Prizes as of Saturday, October 12, 2024, Eat Bulaga versus It's Showtime. So, ang Eat Bulaga po halos 300 ang inilabas kanina, araw ng Sabado, dito po sa mga premyo nila sa Eat Bulaga. Tumataginting lang naman na 270,000 pesos ang kanilang inilabas. Samantalang itong It's Showtime, magugulat kayo mga Kadabarkads kasi 20,000 pesos lamang ang kanilang inilabas na papremyo. So bakit kaya ganito? Ano kaya ang nangyari? Konti lang ba yung nanalo sa contestant? Hindi ba nahulaan ng mga contestant yung naturang mga palaro nila doon? So nakakalungkot lang, 'di ba? Kasi ang liliit lang ng mga papremyong inilalabas nila araw-araw at monitor po yan ng isang ka-legit Dabarkads natin. So sa 270,000 pesos na to mga Kadabarkads, hindi pa po kasama yung ibinigay ata sa Dear Eat Bulaga ni Tito Soto, yung nakasobre po, plus yung mga yung niregalo po no, ng Dear Eat Bulaga po na panggawa po ng tinapay. No, hindi pa po yan kasama dito sa 270,000 pesos. Kung susumahin total nyo yun, baka nasa 30,000 mahigit yung price nung pinamigay po dyan sa Dear Eat Bulaga ng mga paraphernalia panggawa po ng tinapay. 'Di ba? Napakarami pong naitutulong ng Eat Bulaga, nakakatuwa. Samantalang pag-usapan natin ang tungkol dito sa kaganapan sa birthday po ni Boss Joey De Leon. Hindi po pwedeng hindi natin ito pag-uusapan dito mga Kadabarkads. Dahil ito yung special na araw, ito yung importanteng araw para po kay Boss Joey De Leon and syempre para sa mga Dabarkads and sa Eat Bulaga. So kanina po, grabe ang saya dyan sa Eat Bulaga, yung celebration po ni Boss Joey De Leon ng birthday niya. No? Andyan po yung pamilya niya, kompleto po. And nagbalik pa nga po si Kim P. De Leon, nakakatuwa lang kasi okay na po sila ni Boss Joey De Leon kasi nagtampo po talaga si Kim P. De Leon, family problem, and ngayon nakakatuwa kasi okay na po ulit sila ni Boss Joey. And alam niyo po ba yung kinagulat na surprise ni Boss Joey kanina sa kanya ng Eat Bulaga? Itong makeup transformation ni Paulo Ballesteros na ginaya po yung mukha ni Boss Joey as Barbie. No, nung bata pa nito si Boss Joey, kamukhang-kamukha talaga ni Boss Joey yung naging transformation ni Paulo Ballesteros. Grabe mga Kadabarkads, trending po ito ngayon or kanina during Eat Bulaga, trending ito. And nagulat talaga si Boss Joey na kamukha ko to, paano nangyari yun? Hindi niya alam si Paulo Ballesteros po pala yun. Kasi nang makita niya po itong si Paulo Ballesteros, parang nagtataka siya. Na-shock talaga siya kasi kamukha niya po talaga itong si Paulo Ballesteros. Believe talaga ako kay Paulo Ballesteros. Napakahusay niya po talagang mag-makeup transformation. Actually, nung una ko pong nakita itong si Paulo Ballesteros na ginaya si Boss Joey, hindi ko rin siya naitsurahan. Sabi ko na lang sa sarili ko, sino to? Bakit kamukha ni Boss Joey? Yun pala, si Paulo Ballesteros. Grabe ang husay niya talaga mga Kadabarkads. And alam niyo po ba, during Eat Bulaga, during birthday po ni Boss Joey De Leon, nagkaroon po ng aberya sa signal ang TV5 and syempre doon sa Sulit TV Box. Nagkaroon din po ng problema, no? Hindi po makuha daw yung Channel 5. So, ang dami pong nagre-reklamong mga Kadabarkads natin dahil hindi daw sila makapanood ng birthday celebration ni Boss Joey De Leon. Kaya ang ginawa po nila sa YouTube sila nag-abang at nanood po ng Eat Bulaga. Pero yung mga naka-satellite signal, okay naman po doon, nakakapanood naman po kami and yung iba pong mga Dabarkads. Pero sa Sulit TV talaga and syempre sa mismong TV5, wala po talagang signal. Actually, kagabi pa daw ito may problema. And iniisip nga po ng ilang Dabarkads na sinabotahe po itong Eat Bulaga, no, or yung TV5, yan po ang komento po nila. So ano po ba talaga ang nangyari?
nangyari? May explanation po ba dyan? So meron pong inilabas itong Kapatid Insider. Sabi nga dito, hindi nyo rin ba masagap ang TV5 at sub-channels nito sa inyong DTT boxes? Napansin kasi ng ilang netizens na kung di man mahina ay hindi masagap ang TV5 at sub-channels nito sa RPTV 1 Sport at 1 Seg ng TV5. Simula pa kagabi sa ilang areas lalo na sa mga Mega Manila area. Ayon naman sa ating sources, may isinasagawa daw po na maintenance di umano sa transmitter ng TV5 bagamat hindi pa ito kumpirmado. Sa ngayon daw ay tuloy-tuloy na mapapanood ang TV5 RPTV at 1 Sports sa analog free TV at cable TV. Update, muli nang bumalik ang signal ng DTT ng TV5 gayon din ang RPTV 1 Sport at 1 Seg ng TV5 sa ilang area sa Mega Manila matapos itong mawala ng signal or humina. So okay na naman po pala ito. Kanina lang po talaga and kagabi nagkaroon ng problema, nawalan po ng signal. So marami po ang nagsasabi na sana po mag-improve itong signal ng TV5 at gawan po ng paraan nitong si Boss MVP or si Mr. Manny B. Pangilinan. So meron nga tayong nasagap tungkol dyan mga Kadaver Gods. Ito nga po at mula ito sa isang account dito po sa Facebook. Sabi dito, good news, TV5 expansion rollout are coming soon in Murcia, Negros Occidental, and Tacloban. The former ABS-CBN transmitter sites in Murcia, Negros Occidental, and Tacloban went off the air last 2020 due to the cease and desist order by the NTC National Telecommunications Commission denied the Franchise Congress on July 10, 2020 and lay off regional employees on August 28, 2020. TV5 analog and digital stations announced it became the most powerful station and signal reach nationwide. Stay tuned for more announcement and information details. So ayan po mga Kadaver Gods, nababasa niyo po ba yan? It became the most powerful station and signal reach nationwide. Super good news po ito mga Kadaver Gods sa atin pong lahat, no? Lalo na po sa mga nahihirapan ng signal dyan sa mga probinsya-probinsya na hindi po sakop ang TV5. So eto na po sa wakas, kahit papaano po ay magiging ayos na po yung signal ninyo dahil panibago na naman ang madadagdag dito po sa TV5 na transmitter. So siguro po, 2 days ago pa to nakapost eh. So siguro po, kaya nagkakaroon ng ilang problema or technical issue or problem dahil meron silang ginagawa sa kanilang signal. So sana mag-improve na po lalo, no? Para po nang sa ganun, mapabuti po yung signal and ratings na rin ng naturang mga programa, lalo syempre ang TV5, ang Itbulaga natin dyan, and syempre yung iba pa pong mga show and program dito po sa Kapatid Network.